naglabas na po ng findings, ito hong Committee on Foreign Relations, ni Senator Amy Marcos, mga kabida. Ito po ay may kaugnayan po sa kanila hong investigasyon. Doon po sa questionable hong pag-aresto at pagsuko po, mga kabida, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, Sa isinagawang press conference, ng senadora, ang pangunahing pakay daw, dito ho sa ginawa hong pag-aresto po, mga kabida, kay dating Pangulo Duterte, politika, At layunin, doon po sa politika na yun, pabagsakin daw ito hong mga Duterte in preparation po daw, mga kabida, sa 2028 presidential elections. Ayun. So, yung resulta ho ng investigasyon, parang confirmation lang po yun, mga kabida, doon po sa hinala po ng mga Duterte, doon po sa nangyari po sa kanila, yung persecution po, mga kabida, hindi lang po kay dating Pangulong Duterte at maging ito ho kay Vice President Sara Duterte. Eto muna, pakinggan muna natin ito hong balita, mga kabida, ng 24 oras, At pagkatapos niyan, magre-react tayo sa balita. Ang lumabas na motibo sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, base po yan sa investigasyon ng komite ni Senadora Amy Marcos. Itinanggi naman ng Malacanang ang tinawag nitong opinyon ng Senadora. Matapos magsagawa ng investigasyon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, inilahad ni Senador Amy Marcos na politika ang nakitang pangunahing umanong motibo para rito. Part of a whole of government effort to bring down the Dutertes as early as possible before 2028. So, maliwanag to, sa umpisa, yung constitutional change or the People's Initiative. Thereafter, the Committee on Human Rights and the Quadcom. And thereafter, the ICC. Kaya i-rekomenda ng kanyang Senate Committee on Foreign Affairs sa sampahan ng mga reklamong kriminal at administratibo. Sina PNP Chief Romel Marbil, CIDG Chief Nicolas Torre at Ambassador Marcos Lacanilao. Pinaiimbestigahan din anya ang mga Justice at Interior local government officials sa pagpayag sa pag-arestong wala naman anyang bisa. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang mga binanggit na opisyal. Pero hindi na nagulat ang Malacanang sa pahayag ng presidential sister. Bago pa naman po siguro nag-hearing ay makikita na po natin kung saan ba ang gawi ni Senator Amy Marcos. Pero karagdagan, of course, ang palasyo dinideny kung ano man ang kanyang opinion. Sinigundahan naman ni Vice President Sara Duterte ang anggulong politika ang nasa likod ng pagpaparesto. Ang moabot na eleksyon, tungod kay nagkakusog, kusog kaayo ang oposisyon, o sa 2028 elections, sa mga dili gusto mo naog o gusto mo kapot sa ilang power or gahom nila sa ilang katungdanan. Kinukunan pa namin ng pahayag ng Malacanang kaugnay ng pahayag na ito. Sabi pa ng bise, ultimo siya ay nasa listahan ng aarestuhin anya ng ICC. Walang ganyang impormasyon mula sa ICC hanggang ngayon. Daghan kaayo ni kanaa sa listahan sa ICC. Nahibaw ko kay pag-abot na ko dito, nakatingala ko no sa sugod, pwede pa ko mabisita kada adlaw. Giundang nila pagkahuman ilangan ng gina-record ang mga ginaistoryahan namo ni Pangulong Duterte. So, nasabtan na po nga nagapaminaw sila sa amo ang ginaistoryahan. Hinihingan namin ang pahayag ng ICC kaugnay nito. Nakapit sa dating Pangulong Duterte sa ICC Detention Center bilang isang suspect. Ayan po, ang linaw po dun sa findings, politika, At hindi lang po simpleng politika po, mga kabida. May component na po na pabagsakin ito hong mga Duterte, Okay? Mula sa dating Pangulo at maging dito ho kay Vice President Sara Duterte. Mantakin nyo bilang paghahanda di umano doon po sa presidential election po sa 2028. Meaning, ang pinaghandaan talaga nila dito, mga kabida, para lang po sa akin, ito hong si VP Sara, So sa pamamagitan po ni dating Pangulong Duterte, dito, ang akala po siguro po ng mga nagtangka ho dito, nagbabalak po, mga kabida, mapipilayan po ito hong si Vice President Sara Duterte, po. Pero obviously, kung totoo yung sinabi po ni VP Sara, mga kabida, na pati siya
napabilang dun po sa listahan ng aarestuhin ng ICC dahil ho sa kaso pong may kaugnayan po makabida sa war on drugs, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, po. Okay? Mantakin nyo yung mga kabilang po sa listahan, si Vice President Sara, Bongo, Senator Bato, at meron pang tatlong mga dating general, si General Karamat, General Albayalde, at maging ito hong si General Vicente Danao, ang posible hong maaresto po mga kabida kung sakali hong maglabas po ng warrant of arrest ito pong International Criminal Court. So, ang layunin talaga sa aking basa po is ubusin talaga itong mga Duterte. Batay po dun po sa findings po mga kabida ng Committee on Foreign Relations. Okay? So, kung titingnan po natin yung grant design, kung pagbabasihan po natin yung investigasyon po ng Committee on Foreign Relations, total elimination talaga, mga kabida, dun po sa mga Duterte, sa politika. Okay? Alam naman po natin na napakalakas ngayon ang mga Duterte dahil ho sa hindi makatarungan na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte at marami hong paglabag batay po sa assessment po mga kabida ng mga legal experts, Okay? At ito hong persecution na nangyari ho sa mga Duterte at sa kanila pong mga kaalyado, mga kabida, po. So, yun. Ito po yung challenge po, ni Attorney Sal Panelo, mga kabida, kay Senator Amy Marcos, na sampahan po ng kaso ito hong mga sangkot po, sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, po. So ito na po ang findings ng komite, sasampahan ng kaso ito hong si General Romel Marbil, Major General Nicolas Torre III, ito hong si Ambassador Marcos Lacanilao, mga kabida, dahil ho sa kanila pong major participation doon po sa pag-aresto po sa dating Pangulo na ang perception po ay illegal at hindi ho naayon, mga kabida, sa mga batas sa Pilipinas at maging sa room statute, mga kabida. Itong ginawa ho ngayon ni Senator Amy Marcos na naglabas po ng findings, isang significant action po ito, na handa na po siyang kalabanin, ang kanyang kapatid. Okay? Ang gobyerno ho ng kanyang kapatid, mga kabida, na si President Bongbong Marcos. Although ang treatment po ng Malacanang ho dito, simpleng opinion lang daw, ni Senator Marcos at syempre, i-deny nila ito, mga kabida, na politika ang dahilan at ang layunin ay pabagsakin ito hong mga Duterte, mga kabida. Kasi ang sabi po ni Jose Castro, simpleng opinion lang daw yon, ni Senator Amy Marcos at posibleng hindi ho nakabatay doon po sa ebidensya, mga kabida.